banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga biyayang nalikom namin sa umaga po ito. At alam po namin na ang mga halagang ito ay pinagkalog mo sa amin upang kami po ay makapagbigay sa inyong gawain. Pagpalain mo po ito at saan man nanggaling ang mga salating ito na nalapo sa kamay ng bawat isa sa amin. Kami po ay nagmamakawa sa iyo, pakialinisin mo nga po ang mga salating ito upang maging kagamit-gamit Panginoon sa iyong gawain. Maging sa mga nagbigay, maging sa mga hindi nakapagbigay, pagpalain mo po ang bawat isa upang sa mga susunod na katulad itong pagkakataon ay makapagbigay. Sa iyo namin pinagkakatiwala po ang lahat ng ito sa pangalan ng Jesus. Maraming salamat po, Puri ng Diyos. At ngayon po, ihanda po natin ang ating mga pandinig, ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. At tatawagin po muna ang ating puting pastor, Pastor Benji. Purihin po ang Diyos, almost half a month, nung tayo po ay na-schedule kay attorney. Pero napakapunin po ng Panginoon, hindi po niya tayo, ika nga ay binigo na makapiling po natin ang ating pong tagapagsalita ngayon po umagang ito. So, siyempre hindi magiging kumpleto ang ating pong buhay, lalo pat kami mga kalalakihan kapag hindi po natin nakasama ang kayahan sa buhay ng mga kalalakihan. Walang iba namin sister, let's go up, kahit po ba't tumayo para makilala ang may bahay po. Salamat. May ating pong tagapagsalita, siya po ay ikang senior managing partner ng Attorney Alejandro Elreferi Jr. Since 1990s pa ho ay namit ko na po itong ating pong tagapagsalita. May matagal na panahon. Pero dahil nga sa tagal ng panahon, marahil ay nagbago na rin ang itsura ng bawat isa sa amin. Okay? Si attorney ay nakasama po natin yan panahon ni Dr. Fiotica, yung pong ating tagapagsalita rin ng mga nakaraang pong panahon na nakarating po tayo dito. Kasama rin po niya, naging temporary po niya ay si Bishop Roger Rienda. Sila yung mga kapatiran po natin. Makita niyo po si Pastor, naubos na rin po yung buhok sa tagal na pong panahon. Ito po ay sila, mga kasama po natin, Domingo Coronel, ayan, si Fred Galan, yan po ay mga katemporary ng ating pong tagapagsalita. Si Cesar Guy, yan po yung mga nakasama po natin. At salamat po pagkat yung pong aming pong pagkikita nung nakaraang mga buwan ay hindi niya po tayo ikangay binigo na makarating po siya sa lugar na ito para naman makita kung paano po ang Diyos ay kumilos sa buhay ko po personally, dahil hindi man kami nagkasama ng mahabang panahon ng mga nabanggit kong mga personalidad. Ang Diyos naman po ay patuloy na tumawag po sa atin para po build ito pong gawain ng Panginoon dito po sa lugar po ng GMA. Okay? Di na po ako magpapakahaba ang ating pong tagapagsalita. Siyempre, kilala sa maikling panahon na aking pong pagsasalita ngayon ay pinakilala ko po siya sa inyo. Isang lingkod ng Diyos. Isang lingkod ng Diyos na binago. Isang lingkod ng Diyos na naghamon ng maraming buhay at madala sa paanan ng kanyang anak na si Jesucristo. Lingkod ng Diyos na kung saan kahit saan lugar ay papahayag niya ang mabuting balita. So hindi po siya nagkakaroon ng reservation kapag salita ng Diyos ang pag-uusapan. Even though malayo po ang kanyang pinanggalingan, nakarating po dito sa atin para po sa pagpapahayag ng mabuting balita. So we welcome para po sa ating lahat si Attorney Alejandro Elreferi Jr. To God be the glory. Salamat, Pastor Benji. Oo nga, matatandaan ko na kami kay Pastor Fiotica. Kaya makikita nyo yung mga buhok namin, nauubos na. Nauubos na.
Paumanhin lang po, the last time na ay dapat narito ako nung anniversary ninyo. Talagang na-overlook ko, na-overlook ng aking taga-schedule. Meron ding anniversary kaming pinuntahan ng aking wife. Pero sabi ng pastor niyo, dapat magbayad ka. Kaya nandito ako ngayon. Well, matagal na po akong nagpa-practice ng abogasya since 1992. So, yung iba hindi pa pinapanganak. At October 13, 1978, nung ako po ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Ayan. So, matagal-tagal na rin na panahon. Kaya, wala po tayong magagawa. Ganito po yun. Kung kayo po ay totoong nanampalataya kay Kristo, kung totoong kayo ay nagkaroon ng personal na relasyon, ako'y lubhang pinagpala sa awiting special number. Kailangan mayroong pagbabago. Mayroong pagbabago. Okay? Dahil kung walang pagbabago, nasaan si Kristo? Even if you have the Lord Jesus Christ in your life, then the Lord, dapat siya na. Hindi na ikaw ang namumuhay. Sa makatuwid, araw-araw, mga kabataan, professionals, dapat araw-araw tayo ay patay kay Kristo. Dapat yung gusto niya, hindi yung gusto mo ang nasusunod. That must be the greatest and radical change na dapat makita sa buhay ng isang totoong Kristiyano. Hindi yung, tinanggap ko si Kristo. Wala namang nagbago. Barkada mo, mga manginginom pa rin. Barkada mo, mga taga-marites pa rin. Kaya, ako'y talagang na-bless sa kanta niya. Hinugasan, pinatawad ka, binago ka niya, lahat ng karumihan mo, at niyakap ka niya, at kinuha niya, ginawa ka niyang kasing linis at puti ng snow. Pero ang usual na naririnig ko, kahit sa mga, kasi ang ministry po namin mag-asawa ay sa mga leaders, mga kapastoran. At pag Sunday po ay namamasyal kami talaga sa mga local churches. Ang tanong palagi nila, Lord, bakit kung talagang Diyos ka, bakit ganito pa rin ako? Bakit hanggang ngayon, mahirap pa rin ang buhay ko? Lord, kung talagang mahal mo ko, bakit ganito? Ang daming bakit. Bakit dito mo ako dinala? Bakit siyang binigay mong asawa ko? Bakit ganitong trabaho binigay mo sa akin? Paninalang bakit? Sa Ilocano, bakit? May Ilocano ba dito? Wala. Ang bakit sa Ilocano, matandang babae. Sa matandang lalaki, lakay. Yan. Ilocano po ako. Kuripot po ang mga Ilocano. Kaya nagre-reklamo yung aking asawa. Now, let me test you, dahil hindi po dapat bakit. Dahil kung aalamin mo kung bakit,
kailanman hindi mo malalaman kung ano ang nasa isipan ng Diyos. Ano ba sabi niya? My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Eh, maliwanag sinabi ng Diyos kay Moses sa Exodus 33. Moses, ako'y magiging mahabagin, ako'y magiging matulungin sa mga taong gusto kong tulungan, sa mga taong gusto kong bigyan ng aking grasya. Pero ito ang magandang balita doon. Kayo na totoong nananampalataya, kayo ay nakatakda na papunta sa langit. Amen. At wala nang makakakuha pa. Nothing more, nothing else can take you away from the love of God. Wala na yan. Eh bakit? Ang mga panalangin mo ngayon, panay, Lord, pengi, 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 pengi. At kung hindi ka binigyan, pangit, 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 pangit. Kasi nga pangit ka, pangit ka. Panay, bakit? Hindi ba dapat ang posisyon natin is, Lord, thank you for loving me. Yun dapat. Huwag mo nang tanongin kung bakit. You must be thankful. You must be grateful. Dapat meron kang mapagpasalamat na espiritu sa kung ano ang binigay ng Diyos sa iyo. Hindi pa ba sapat ang ginawa ni Kristo sa cross? Is the death of Christ not enough for you to have eternal life? Eternal life is the basic need of every person. Kung may dadagdag pa niyan, kung yumaman ka man, kung may kotse ka man, kung may pamilya ka man, kung may anak ka man, kung may maganda man ang may mga gadgets ka man, bonus na lang yan sa Panginoon. Pero wala man ang lahat ng ito, basta may Kristo ka, sa iyo ang kalangitan. Tingnan po natin yung Isaiah chapter 60 verse 1. Yan. Tingnan natin, mabilis sila. Galing niya, no? I love you what you're doing. Nakikinig. Yan. Gusto ko yung mga ganyan, nakikinig talaga. Minsan may mga nagkaganyan, minsan nakanganga na lang. Yung mga verses, i-project mo. But I love that. Grabe. Isa pang encouragement ko sa inyo. Okay, lalo kay Pastor Benji. Ang Panginoon, hindi tumitingin sa building. Ha? Hindi tumitingin. At hindi rin tumitingin sa numero ng tao. Okay? Kasi mamaya pupunta tayo sa Luke chapter 14 na kung saan ang daming sumusunod na tao kay Kristo. Tingnan natin kung sino talaga ang totoo doon. Unang-unang tinitingnan ng Diyos yung puso, yung espiritu ng tao. Anin mong magandang building. Ang mga nakatira naman, mga kuwago, mga uwak, mga paniki. Gabi lang, uma-attend ng service. Di ba? Minsan yung mga pastor na mga kaibigan ko, talagang iniluluot talaga nila. Building, pagandahan ng building, Pastor Benji. Inuutak pa ang pagpapatayo ng building. Totoo yan. Pag tinakabayad, away, wala ng church. Tanungin ko kayo, ano ba yung building na ginamit ni Jesucristo para magkaroon siya ng church? Punong kahoy sa lansangan. Kaya ang importante ay ikaw. Kung may building, bonus. Kung walang building, anak ka pa rin ng Diyos at Diyos pa rin siya. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kung minsan, pag mayroon din tayo nakuha sa Panginoon, magtatampuririt na kayo. Ayoko na. Ayoko na, Pastor.
Ayoko na. Isasayan nyo pala rito. Ganun, di ba? Mamaya, will test your faith sa Luke 14. Sabi po rito, Isaiah 61 and 2. Arise, shine, for your light is come, and the glory of the Lord is risen upon you. As this woman sings, you have invited the glory of God. Anong pangalan ng batang to? Ang pangalan mo? Imagine mo, angel pa. Yeah, as you sing a wonderful song, you have invited the glory of the Lord. And it bless me. And it bless me. It bless me. Although ang grade ko sa praise and worship is 90, so meron pa kayong 10% na ayusin. Alam pa ka natin na ito po ang pangunang mensahe ng Lord. Bumangon kayo. Bumangon kayo. Magningning kayo sapagkat ang inyong ilaw ay dumating na. The light has come. Ang inyong ilaw ay dumating na when you trusted Jesus Christ. When you believe, when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, that was the very moment that the light has come. Dapat from that moment, nagniningning ka na. Huwag ka namang magningning sa patay. Kasi karamihan nagniningning sa patay. Saan yan? Sa patay sindi. O ba't nagkatingin pa kayo? Wala mo sinasabi. Yung mga iba talaga mahilig sa patay, ano? Patay sindi. So, I ask you, when was that very moment that you trusted Jesus, that you believe in Jesus? That could have been the start. Dapat dyan na nagsimula ang inyong pagningning. Sapagkat kung hindi ka nagniningning, ang mga pagniningning na ito ay mga pagbabagong mabuti sa buhay mo. If there are no changes in your life, I tell you, you don't have Jesus in your life. Hanggang bunganga ka lang. Hanggang magandang pabigay-bigay ka ng tithes mo. Kunwari, pa-preach-preach ka o paturo-turo ka. Ito yung malaking hamon no? May isang kwento. Sa Amerika to nangyari. Yung anak niyang babae, dinala sa church. And the daughter was always excited to go to the church. That father is the senior pastor of a mega church. Malaking church. And after the service, uwian na lahat, the daughter, ayaw niyang umuwi. Ayaw niyang umuwi. And so the father, who is the senior pastor, sabi, bakit ayaw mong umuwi? Eh, ayaw ko nga. Gusto ko dito. Eh, bakit gusto mo dito? Kasi dito ang babait ng tao. At lalong-lalo na kay ikaw, tatay, pastor, senior pastor, napakabait mo sa lahat. Pati sa akin, napakabait mo dito sa church. Eh, uwi na nga tayo. Ayoko nga. Ayoko. Dahil sa bahay, hindi ka mabait sa akin. See the difference? Kung totoo po tayong Kristiyano, kung totoo po tayong may ilaw na nagmumula sa ating Panginoong Yesus,
Bakit dalawa ang buhay natin? May ilaw ng demonyo at may ilaw ng Panginoon. Hindi pwede yun. Isa lamang. Isa lamang. There should be no double standard of life. Kung anong buhay mo sa bahay, dapat ganun din ang buhay mo sa iglesia. Kung anong buhay mo sa iglesia, ganun din ang buhay mo sa opisina. Ganun din ang buhay mo sa eskwela. Ganun din ang buhay mo sa mga barkada mo. Wait, let's pray. Pag uwi sa bahay, kung ano-anong pinagsasabi. Ano ba naman dito? Walang kape! Anong klase kang... Grabe. This is to remind you of the book of Isaiah. Alam niyo po ba si Isaiah? That's a pagmamahal niya sa Diyos. Namatay yan sa Diyos. Alam niyo paano namatay? Nilagari yan ang pagganito. Hindi pa ganyan. Kasi hindi naman siya aswang. Pagganito. Pagganito. Pero minsan tayo, linggo, halos ayaw pa natin magsimba. Hanggang anong oras ba ako rito, Pastor? Ano? Ay, may sabi niya. Ay, nako. Sanay po kami mag-asawa sa maghapong pagsalitaan. Alright, so I will accept your challenge. I will break the Guinness Book of Record na pinakamahabang preaching. Alam niyo pinakamahabang preaching sa Guinness Book? Na gusto kong i-break dito, payag naman kayo. 72 hours. Nagbahan ba kayo? Nagbahan kayo. Hindi lang isang araw. 3 yan. Sabagay, yung makakayanin na ng mga malalaking kaha. Pwede naman tayo mag-fasting. But what I'm saying is, keep your light shining. Kung hindi man naging maliwanag, hindi ka man nagningning, bagamat nasa iyo na ang Panginoong Jesucristo, you can start it today again. The two hands of God. Nakinig kayo. Ang dalawang kamay ng Panginoon ay palaging naka-extend. Hindi ka na. Bumangon ka. Bumangon ka na. Tapusin mo na yan. Iwanan mo na yan. Alam mo yan kung ano yung dapat mong iwanan. Kung dalawa sila, dapat isa lang. Pero kung yung isa na yan na hindi Kristiyano, iwanan mo na yan. Kung ikaw ay nag-e-exercise na ganyan, huwag mo nang ituloy yan kasi ganyan. Ganyan. Yung iba naman ganon. Iwanan mo na yan. Hindi na bagay sa'yo. Kristiyano ka na. Let your light shine! Bumangon ka! Yan pong sinasabi ng Isaiah chapter 60. Yan po ay salita ng Diyos. Bumangon tayo. At hamon ko rin sa inyo, pwede ba? Pag bumangon kayo, isama mo na yung asawa mo. Amen? Amen? Amen! Parang ayaw niyong ipapabangunin yung asawa niyo. Kasi panay na lang. Ewan po kung ilan lang lalaki dito. Yung iba pang pinipilang kasarian. Ayun. Bawal yan sa Diyos. Di ba? Yung iba, Kristiyano, pero hindi nag-church. Paano mo sabing may Kristo ka? Hindi ka nag-church. Ito pa yung experience namin mag-asawa. Ang church lang, hanggang alas 12. Kailangan tapos na kasi may mga appointments pa, may mga pupunta pa sa mall, ganyan, hang out. Ano bang sabi ng Lord sa Lumang Tipan? Keep holy the Lord's keep holy the Lord's day. Ilang oras ang day? Ilang oras? O nakalimutan mo na kung ilang oras?
Mangungopia ka pa. Ano ba naman buhay yan? Ha? O, ilang oras? Ang isang... Keep holy the Lord's Day. Keep holy that 24 hours para sa Kanya. Sa araw lang yan. Sa inyo na yung 6 na araw. Pero kung minsan, linggo na naman. Ano lang, linggo. Tapos ang haba-haba pa si Pastor Petje pag minsan. Uwian na ta. Babala. Totoo ka bang nananampalataya? Dapat your day with the Lord is the most exciting day. It should be the most exciting day. Kaya kanina medyo naha-high blood ako kasi gusto namin makasabay sa praise and worship. Eh, yun namang binigay sa akin picture, Grace Baptist Church, yung main. Hindi, doon. Eh, yun pala, meron din yung maliit na Grace Baptist Church. Kasi gusto naming mag-asawa na kasama kami sa praise and worship. And that's the way to reverend God, to worship God, enrichment, personal. And I like the spirit of the praise and worship. I like your spirit. Mayroon lang 10%. Kung tatanungin niyo ako mamaya sasabihin ko. O sabihin ko na, meron lang akong spirit na napansin na meron pa rin mga konting galawan na gusto nyong kayo ang mapansin. 10% lang naman. Ibig sabihin, when you are in the altar of God, dapat walang ibang nakikita kundi ang ating Panginoon. Kaya ayusin natin ang mga galaw, ayusin natin yung ating paano tayo dumiskarte. Yung iba nga, may mga praise and worship team, may tattoo pa. Alam niyo yun? Tapos hindi man lang tinatakpan. Ha? Kung saan yung, halimbawa, may tattoo sa kilikili. Dito, gumagano'n pa siya. Oh. Bakit? Bakit? Gusto mong magpapansin. Pagka ikaw ay nasa altar ng Panginoon, hindi dapat ikaw ang naitataas. Hindi ikaw dapat ang napapansin. Ang Panginoon dapat ang napapansin. Ang glory ng Panginoon dapat ang nangibabaw sa ating kalagitnaan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yun lang. So, sino man yung praise and worship leader, take note of that 10% that you have to make up of. Arise, shine. Dahil your arising and your shining ay iyan ang reply nyo sa ilaw na binigay ng Diyos Ama sa inyo. Sino ba yung ilaw na yan? Sino ba pinagmumula? Si Yesu Cristo. Kung totoong meron na kayong Kristo, kung totoong may buhay na walang hanggan kayo, wala kayong option kundi bumangon at magningning. Without the arising pagbangon sa kadiliman, dahil ang verse 2 nito, titingnan nyo yung verse 2 nito mamaya, there are two kinds of darkness in verse 2. Kaya bumangon tayo sa ating pagkakatulog, sa ating mga gawaing mali, and allow the light of the Lord to shine through you sa pamamagitan mo. At ito ang pangako ng Panginoon sa verse 1 pa rin tayo, mamaya sa verse 2. Verse 1, alam mo pangako, you want the glory of the Lord to come upon you? Kung hindi kayo naghahangad ng gloria ng Diyos, if you have Jesus Christ in your life, if you have the light in your life, dapat excited ka sa glory ng Panginoon. Dapat excited ka
sa kalangitan. Dapat excited ka sa kalooban ng Diyos. Yan yung bumubuo ng kaluwalhatian ng Diyos. Excited ka. At sabi rito, kung totoo sa espiritu mo, sa buhay mo, at pinapayagan mo, ang tawag namin to sa theology ay if you work out your salvation. Ligtas ka, may kaligtasan ka. Yung kaligtasan mo ay nagtatrabaho at namumunga. At yung bunga na yan yung light na nagsashine na nanggaling kay Kristo sa kaligtasan mo. Kaya kung ikaw ay totoong ligtas, two things you should do. Arise and shine the light that is in you. At kung ginagawa mo yan, ang Diyos mismo, ano sabi niya? And the glory of the Lord is risen upon you. Ang langit, bubukas yan. At ang kalwalhatian ng Diyos ay dadalawin ka. Dadalawin ka. Kaya ito yung sinasabi natin, if the glory of God is upon you, it is the glory of God na dapat nakikita sa iyo, hindi ikaw mismo. Kaya kahit ano pang pagkakang, kahit lakasan mo yung preaching mo, kung hindi ka malinis, kung hindi tamang pagbangon, ikaw pa rin ang nakikita. At kung ikaw ang nakikita, walang glory ang Lord. Hanggang bubungan ka lang, lalo na kung preto pa. Hanggang dyan lang. Hindi makakarating sa langit. You cannot invite the glory of God to come upon you, rise upon you. Grabe! With your shining. Kaya nga nakita ko kanina kay Angel, I saw God's glory rising upon this church. Alam nyo, kahit isang tao lang ang nagniningning, kahit na gaano kadilim, makikita mo kaluwalhatian ng Panginoon. Kung, lalo na kung kayong lahat ay nagniningning, lalo na yung mga payat na katulad mo, naku, grabe yan, ang pagniningning. O hindi ikaw, tinitingnan ko siya. Katingin ako si Mamo. See? Kaya sabi niya sa verse 2, sabi niya rito, be careful, the reason why God gave you the light, that you have to arise and to shine, because in verse 2, there will be darkness. Maraming mga pagsubok, maraming mga trials, maraming mga problema na hindi mo halos kayang lusutan ito. The earth will be covered with darkness, and the bad news here is this. Yung dilim na bumabalot sa lupa ay higit pang mas madilim ang bumabalot sa tao. Gross darkness covers people. Pero may pangontra tayo rito. But the Lord shall arise upon you. Kayo na totoong nanampalataya. Imagine nyo, because of your faith, because of that light shining, the Lord will be motivated, will be moved. Nginin mo, yung pananampalataya mo yan, will move God to arise. Babangon din siya o lalapit sa'yo. Ganon katindi ang pananampalataya na yan kung ikaw ay nagniningning. At sabi niya, hindi lamang siya ang will arise upon you. Sabi niya dyan, ano pa? And His glory, His heaven, this glory includes miracles. His glory includes wonders. His glory includes healing, galing, victory.
successes in life. Ito po yan. Sana may memorize nyo yan. So that if one of you or all of you will indeed shine the light that you have, you can light up the whole world. Kaya, ang feeling ko sa inyo, when you go back home, be the light of God. Ano man ang kadilimang meron, o ano man mga taong natatakpan. Hindi ko sinabi yung mga tao ay madilim. Sila ay natatakpan ng kadiliman. Mapapawi yan kung iyong paiiralim, paniningningin ang ilaw ng Panginoong Jesucristo, ang dilim na yan, mawawala. Palakpakan natin ang pagpunta mo sa school, ang iitim ng mga kabarkada mo, kaklase mo. Gusto mo silang mapaputi. Let your light shine. Bring Jesus to their lives. Bring Jesus, speak Jesus to their lives. Sana mag-evangelize tayo. Speak always the name of Jesus. Speak the name of Jesus. Bring Jesus to your family. Bring Jesus to the streets. Bring Jesus to the mountains. Especially those who are covered with darkness. Those people who are covered with darkness are the very people that need Christ. Kayo na may ilaw, kayo na may Kristo, kayo ang hinahamon ng Diyos sa bagay nito. Kaya ako ay tatalon na sa Luke 14. Sabi po ng Luke 14 verse 25. Ito na. Totoo ba kayong na kay Kristo? Tingnan natin. May pagsusulit tayo, mag-exam tayo. Ang babagsak, hindi siya anak ng Diyos. Okay. Luke 14:25. Oh, listen. Ang isang tao na nananampalataya kay Kristiyano ay tinatawag na Kristiyano. Ang isang tao na nananampalataya kay Kristo ay tinatawag na Kristiyano. Pero hindi lahat ng Kristiyano ay disipulo ni Jesus. At nandito ang problema. O nawala na. Kaya nakikinig na lang. Ang problema naman sa ganyang Kristiyano, kung minsan maraming mga Kristiyano lang sa pangalan. Hindi sa gawa. Now listen to this. You must grow. You must grow and be a disciple of the Lord. Kung hindi ka nag-grow, kung hindi ka disciple ni Kristo, I tell you, you are not a true Christian. Dahil ang totoong Kristiyano ay nagnanasa palaging lumago, nagnanasang maging disipulo. Ang salitang disipulo ay tagasunod ni Kristo. See? So there has to be a next level of Christian growth. Dapat may next level of your growth. Dapat maging disciple ka ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ka lang in and out sa church, tutugtog, that's all, uwi ka na, punta ka na upo, uwi ka na. Where is discipleship? A church, ang iglesia, not involved or does not have discipleship program is no church at all. Sa Great Commission, chapter 28, andyan yan. Trabaho ng church yan. Ayaw lumabas sa church. Sabi ng Panginoon, go! Sabi niya, no, stay lang ako. Ang init sa labas. Ang init. Mamakain mo nga mo. Ang init sa labas.
But the Lord said in Matthew, okay lang yan, in Matthew 28, verse 19, go. Go. Hindi niya sabi niya, sit down. Go. Go. And make what? Disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey all the things that I have commanded you to do. Are we going out? Amen. We must. Kung tutupo tayong Kristiyano, dapat nag-grow tayo. Dapat nandun tayo sa discipleship level. Okay? Nasa discipleship level tayo. Kung hindi po, wala. Kilala niyo si Cornelius sa Book of Acts chapter 10? Si Cornelius sa Book of Acts chapter 10, grabe yan manalangin. Grabe yan manalangin. Grabe yan mag-fasting. Grabe yan magbigay, mag-tithes, mag-offering, mag-donate. Grabe yan. Devoto siya na tao. Ha? Ang tanong, Kristiyano ba siya? Hindi. Hindi. Kaya hindi lahat na nagsasalita ng salita ng Diyos, hindi lahat ng nagtatites, hindi lahat nagpe-pray, ay Kristiyano. Ano yun? Kung hindi ka Kristiyano, saan ang punta mo? Sama ka kay Pare Taning. Ngayon pa lamang mainit na. Ano pa kaya sa impyerno? Para kang pinipirito sa mantikang kumukulo. At walang hanggang aray, 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 aray. Ramdam mo habang buhay na aray. Hindi ka tulad sa langit, habang buhay na hayaan. Saan ka pa? Kantahan. Sana marinig ko ulit yung boses mo sa langit. Yeah, gusto kong tatandaan ko yung boses na yun sa langit. Kasi sa langit, ang gagawin natin doon, praise and worship. Di ba? Ay gusto kitang makita kung saan man lupalop ka dadalhin ng Lord sa langit, pupuntahan kita. Magpapaguide ako kay Jazz kasi ang gustong trabaho ng misis ko para siya yung assistant ng Panginoong Yesus. Kaya, of course, di ko na siya asawa. Sabi, Miss Jazz, gusto kong puntahan yung magandang boses doon sa dito sa Cavite. Yan, gusto kong saan siya makakanta. Yan. Ewan ko, excited kayo ng langit. Baka mas excited pa kayo. So, andyan na yung cross ko! Ay, kapapay pogi! Parang doon tayo excited eh. Ano? Discipleship is the greatest and most important pillar of a growing church. You want this church to grow more, and ang sabi ko is, you want this church to grow more discipleship. More discipleship. Kailangan po ang pag-grow in the Lord more pa and mature with other people. Ano po ba ang simpleng kabuuan ng discipleship ginagawa? Okay. Ito po. Okay. Discipleship, yung ulo nyo po represents worship and prayer. Dapat itong ulo natin, hindi natin nakakaligtaan ang pakikipag-usap sa Panginoon. Kung totoo kang Kristiyano at naging disciple ka, dapat palagi kang nananalangin. Palagi kang nakikipag-usap. Palagi kang nagpupuri sa Panginoon. Para may time ka na mag-meditate, mag-reflect. Paa. Yung paa represents the Word of God. Punong-puno ba yung buhay mo ng salita ng Diyos?
Dahil kung hindi ka puno, anong basehan mo sa araw na ito kung anong gagawin mo at saan ka pupunta? The Word of God will be a light unto your feet and a lamp unto your path. Dapat, araw-araw po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Romans 1:16. The power of God is in His Word. Ang kapangyarihan at kalakasan ay nasa salita ng Diyos. Gusto mo maging malakas? Then be filled with the Word of God. To your right hand, cross kasi yan eh. I call this as carry your own cross in discipleship. Your right hand, huwag mong kaliligtaan makihalubilo sa mga kapatiran. Mga conferences, mga prayer group, congregational. Congregational. Baka kayo, mayroon pa kayong ayoko dyan. Ibang ano yan. Kung mali sila, di pray that ituwid sila ng Lord through you. Nilalayo ka pa? Hindi. Wala yan. Parang gano'n, no? Itong church na to, huwag kayong magkihalubilo, ha? Sa ibang churches. Pero pag eleksyon, mag-reach out kayo para iboto ko. Ano yun? Mahirap yun, Pastor Benji. We are the church of God. Ikaw at ako ay church ng Panginoon. Bakit tayo nagpapatayo ng napakataas na wall? Wala na, winasak na ni Yesu Cristo ang wall na yan. Yung wall of division, wala na yan. Okay? Kaya nga po, napakalaga na tayo ay maging disciple ng Panginoong Yesu Cristo. At doon makikita kung nagniningning ka nga. The test of your being a believer is when you get to a level of discipleship. Dapat nagniningning ka doon. At yung kaliwa, ano yung kaliwa? Fellowship with believers. Yung kaliwa, reach out and evangelize the unsaved. Diba? Yan yun. Okay? Ulitin ko lang. Communication to God, Word of God, fellowship with believers, witnessing and evangelizing the unbelievers. And in the middle of your heart must be love. Palagi kang pinangungunahan. Palagi kang, ang dahilan mo ay love. God created the world because of love. God created you because of love. Christ died on the cross because of love. Christ will come again because of love. When we get to heaven, all we do there is to love God and to love one another. Period. Wala. Kaya, sa mundo, gawin na natin yung love na yan. Wala nang chismisan, wala nang husgahan, wala nang, hindi yata makalabas. Okay. Mabilis lang to, then I will call Sister Just to pray for us. Verse 25 of Luke chapter 14. Maganda po itong verses for your meditation. Pagbulay-bulayan ninyo. Okay? And there were great multitudes with him. And he turned and said to them. So Jesus Christ, every time Jesus would travel, every time Jesus ay nandyan, sinusundan siya ng multitude. Pag sinabi mong multitude yan, libo katao yan. Imagine mo, Jesus is being followed by thousands of people. Anong senaryo rito? Verse 25 muna na. Verse 25. Sabi niya rito, huminto siya! Okay? As he was walking, he stopped and turned to those who are following him.
at may sinabi sa kanya. Sumusunod sila kay Kristo. Ang dami nila, libo. Libo. Pero itong sabi ni Kristo, verse 26. Tanong niya, gusto niyo ba talagang sumunod sa akin? Ha? Sumusunod pa kayo sa akin? Lalo siguro nung anniversary at daming sumunod sa kanya. Ha? Kasi, pag anniversary, ano? Yun. Yung mga tatlong malalaki na yun, nagsabi, food, pagkain. Halatado. Halatado. Ang tawag namin yan sa batas, res ipsa loquitur. It speaks for itself. Tatanungin nyo pa sa akin kung malaki ang katawan nyo. Kitang-kita na yun. Ano ka lang? Sabihin pa. Di ba? Gwapo ba ako? Res ipsa loquitur. Hindi nyo na dapat tanungin. Dahil nakikita nyo naman na hindi naman ako gwapo. Okay? Marami ang sumusunod physically kay Kristo. Pero siya pa talaga ang sinusundan nila. Yan yung pagkakaiba ng isang totoong disciple at nagkikristyanuhan. Yung karamihan dito, sumusunod, tama yung sabi nyo, dahil sa pagkain. Imaginin mo, 3 tinapay, no, ilan bang tinapay? 2 isda, 5 tinapay, sobra-sobra pa. Oh, grabe pagkain dito. Sumyap-sumyap to. It all you can to. Vikings to. Grabe. Marami kahit sa mga henerasyon ang sumusunod kay Kristo dahil sa material at financial na bagay. Hindi yan totoong Kristiyano. Kasi sabi niya rito, ang sino man gustong sumunod sa akin, huminto siya, inarap niya yung crowd. Susunod ka ba sa akin? Kung susunod ka sa akin, handa mo bang? Are you willing to hate your father? Are you willing to hate your mother? Are you willing to hate your wife, your children, and sisters? Yes! Are you willing to hate your life? Ang galing nito. Gusto mo sumunod sa akin? You want to be my disciple? Hindi ako makakapunta kasi may date ako eh. Hindi ako makakapunta kasi birthday ni tatay. Hindi ako makakapunta kasi tinatamad ako eh. Mamaya na lang, pagkataas mag-preach niya ito, pagkainan na, punta ako. Hindi ko. Natatandaan yung istorya ng 10 birhin. 10 birhin, nakaano ba kayo? Online? Hindi naman. Kala ko naka-online. Ganun-ganun man ako eh. Iimbitahin niyo po ba ako? Kasi, tingnan po natin. Many people, even up to this generation, they only after the material, the financial thing. Ang sinasabi rito, if you are a true disciple of Christ, dapat una si Kristo sa lahat ng bagay. Dapat una si Kristo sa pamilya mo. Dapat una si Kristo sa buhay mo. Dapat una si Kristo sa relasyon mo. Dapat una si Kristo sa gawain mo sa church. Sa lahat ng bagay, dapat si Kristo ang una. Amen! Yan ang ibig sabihin niya. Kaya parang natin. Pero mo, boyfriend mo, hindi Kristiyano. Asan si Kristo doon? Boyfriend mo, hindi man nag-church, asan si Kristo doon? Ingat kayo. Kristiyano ka, patos boyfriend mo or girlfriend mo, hindi Kristiyano. Isa kang peking Kristiyano. At tulad ng 10 birhen. 10. Ganito ang senaryo pagdating ni Yesu Kristo sa second coming. The Lord will come
to wed us. Pakakasalan niya tayo. Ganitong sila, 10 pirit, atin sila ng wedding. Pero maglalakad sila ng malayo. At bago ka makarating doon, kailangan meron kang ilaw na, kung hindi, mahuhulog ka, madilim. So when they got to the wedding area, yung 5, ubos na yung kanilang ilaw, wala na silang oil. Ang sabi ng 5, sa 5, uy, pagbilan, uy, pahingi, uy, pahirap. Yoko nga. Bakit? Kasalan na to, uy, kasalan na to. Paano pagka pinahiram kita pag dumating yung tawag to? Drum. Tapos madilim, hindi niya ako makita, natatakpan ako ng kadiliman, nawala na yung aking ilaw. Hindi ako mapakakasalan. Ayoko, gusto mo, bumili ka. Habang may araw pa, bumili ka. Pumunta sila, bumili, drum-drum na yung kanilang mga oil. Dami. Ang problema, nung pagdating, sarado na ang kasalang ng venue. The venue of the wedding is already closed. Katok sila na katok. At buksan nyo kami! Handang-handa na kami! Meron pa kaming dalang lechon! Narinig naman ng Panginoon yung boses nila. Anong sagot ng Panginoon? Sabi niya, sorry, hindi ko kayo kilala. Sorry, hindi ko kayo pwedeng pakasalan. Yung sinasabi natin, you must put God first sa lahat ng ginagawa niyo. That is the meaning of anyone who comes to me, let him deny himself, let him deny his family, let him deny his relatives, and family. Unahin mo. Hindi naman niya sinasabi talagang itakwil mo yung pamilya. No? Put God first in your relationship. Diba? Sa pag-aaral mo, huwag kang mamopya. Kung di mo alam talagang di mo alam, ayan mo ang Panginoon. Put God first. Kasi ngayon, mahalaga ang pag-aaral kaysa Kristyanismo. Kailangan makapagtapos ako kahit anong mangyari. Hindi ako magsisimba ngayon, hindi ako magpapagtis kasi kailangan makapag-exam ako, magkapag-review. Di ba dapat unahin mo muna ang Panginoon? Tingnan mo, tutulungan ka niya sa pag-review. Amen? Ganun dapat. Laging huli ang Panginoon, wala yan, hindi ka totoong Kristiyano. The manifestation that you're a true Christian is you when you become a disciple of Christ. Yung inuuna mo siya sa lahat. Pare, inom tayo! Sabi ng Lord, hindi eh. Pare, hindi ka naman nakikita, tayo lang to! Madilim naman to, pare! Ay, isang tagay lang! Alam mo tagay? Di ba dati nagtagay tayo? Tagay lang to. Kung totoo ka Kristiyano, you can firmly say, no. 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 Napakasimple pa. Kasi, what you tolerate, kung ano yung, ano ba tolerate sa Tagalog? Yes. Kung ano yung kinukonsinti mo, hindi yan mawawala. What you tolerate, it will not go. Kaya yung compromises, yan ang simula ng kadiliman sa buhay. Mga kapatid, this is a reminder, but a strong reminder to all. The light has come upon your life. Arise and shine. Invite the glory of the Lord. Para kita ka naman barkada mo, pare. Isang 4 kantos ka, hindi na glory ang Panginoon. Kita 4 kantos ang para sa'yo. Pare, may chismis ako sa'yo. Ano yun? Ano yun? Asan ang glory ng Panginoon? Ano yun? Alam mo, nakita ko sila, ganyan. Ala, tapos na. Kami sasabihin din ako sa'yo. Anong klaseng Christian life? Where is the glory of God? Hindi po yan bagay sa langit. Hindi po yan ginagawa sa langit. Okay?
Kaya hamon po yan sila. Sabi niya, verse 25. So, unahin natin ang Panginoon sa lahat ng bagay sa ating relasyon. Remember, without Jesus in that relation, that is a useless relationship. Kung hindi si Kristo, kung wala, any relationship must be triangular. Kailangan nakakonekta kayo palagi sa Diyos. Tanggalin mo ang Panginoon, kayong dalawa na lang. At kung wala ang Panginoon doon, sino nandun? Ano sagot? Kung wala ang Panginoon sa relasyon, sino nandun? Sino? Naiya pa magsabi. Huh? Sino po? Oh, sabi niya kabit, si Satanas. Nakikikabit. Galing mo. Ang galing talaga itong batang to. 91 na yung present verse. Kasi nakikikabit ka kay Satanas. Di ba? New learning. Akala ko sabihin niya, this is Satanas. Nagkabit si Satanas. Tama yun. Anong mapapala mo ngayon kung ang kabit mo ay si Satanas? John 10:10, anong sabi? Si Satanas nakikikabit. Hoy, makinig kayo. Si Satanas sa John 10:10 nakikikabit dahil gusto niyang steal, destroy, and kill. Gusto niyang magnakaw, sumira, at pumatay. Gusto mo yan, kabit mo? Magnakaw, pumatay. Pero kung ang nasa relasyon nyo ay ang Panginoon, He will give you life that is abundant. Palapakan natin ito. Verse 26. Verse 26. Sabi nyo, will break the records. Guinness Book. If anyone come to me and hate, 27. Sa 27, matindi ito. So, sa lahat ng relasyon mo, dapat si Kristo ang una. Okay? Sa number 2, sa verse 27, pasanin mo ang iyong cross. Pasanin mo ang iyong cross. Di ba si Jesus, pinasan niya yung cross niya? Okay? If anyone comes after me, let him carry his cross daily. Ano ba itong cross na to? Cross is a symbol of death. When you see a cross, when you think of a cross, when you think of the cross of Christ, it is where the Lord died. So cross represents death. If anyone comes after me, ang sino mang gustong maging tagasunod ko, hate any relationship, but put God first. 2, sabi niya, be dead to yourself. Be dead to yourself, so that Christ will be alive in you. Ibig sabihin nito, you must bear your cross. Every thought, every feeling, every will must give way to the will of God. Gusto mo nang, gusto mong pumunta ng Canada dahil nandun yung boyfriend mo. So, iiwanan mo yung ministry mo. Ministry or Canada boyfriend? Ministry or Canada boyfriend? Saan ka pa? Di ba? Lalo kung nasa US pa. Sabi ng Lord, stay in the ministry. Pagkakataon ka na to, makapunta ng Canada, saka magkaroon ng dollars. Makakasama ko ba yung boyfriend ko? Saka sa ministry,
Kalungkot to, hindi naman kompleto yung mga... Carrying your cross means what? Be dead to what you want. Dapat ang nasusunod ay ang kalooban ng Diyos. At alam mo yan kung ano yung kalooban ng Diyos because Jesus, represented by the Holy Spirit in your life, will always tell you what is right and what is wrong. Kaya pag sinasabi niya, hoy, magpastor ka na, hoy, mag-full-time ka na, hoy, maging miyembro ka ng music ministry, hoy, maging disciple ka, hoy, mag-enroll ka ng discipleship class, hoy, ikaw maglinis dito, hoy, ikaw yung magdala ng pagkain ngayon. If that is the Holy Spirit telling you, you've got to say, yes, Lord, yes, Lord. That's carrying our cross. Carrying our cross means carry the cross of Jesus and not your own cross. Kung ano ang kalooban ng Panginoon, kung anong pinagkagawa ng Panginoon. Yun. Kaya kayo, Praise and Worship Team, Palala Guidance. Bago kayo sumalta dito, sigurado nyo yung intimate and personal relationship nyo sa Lord. Because, listen, it's not what you want to sing, but it is what the Lord wants you to sing for Him. Amen. Sige pala po. Ay, you need prayer. Eto, maganda to. Eto ngayon ang uso. Yung tribes na yan. One way. Yan ang uso ngayon. Kapatid, yan ba yung pinakakanta ng Lord sa iyo? Pag preaching, tinatanong naman ako ng misis ko kagabi, ano ipipreach mo? Well, pinagpipilihan ko yung glory of the Lord or discipleship. Tapos kanina kumakanta at I was blessed mo. Pagsabayin mo na. Kung ano yung sasabihin ng Lord sa'yo. Ano yung gusto mo? Dito, itong gusto kong mensahe kasi may patatamaan ako. Hanggang bubuhan lang yan. Gets nyo? That's carrying your own cross. Carry your cross and follow Jesus. Kung ano ang gusto ng Panginoon, yun ang gawin mo. Magluto ka ng adobo. Hindi, gusto ko kare-kare. So, niluto mo, dahil alam mo, paborito ko kare-kare, pero sabi ng Lord, adobo. Torne, niluto ko kare-kare. Alam ko, paborito mo to. Pero sabi sa akin ng Lord, adobo. Pero pag nakain ko ng kare-kare, sumakit yung tako. Dahil nga, hindi nga yan yung pinaluluto sa iyo ng Lord. Kung ano yung ibig sabihin, pagkamat mabuti at tama yung ginagawa mo, pero kung hindi yan yung pinagagawa ng Lord sa iyo, wala rin din matapat. So it's always good to praise and worship team, yung devotion, intimate life, intimate relationship with God. Doon yun. At panghuli, sabi niya dyan, take up your cross daily and follow me. Verse 33, panghuli. Be ready, guys. 33. Paano attorney yung mga kayamanan ko? Anong gagawin ko? Hindi naman binanggit yan Anin ko yung marami kong bigas dyan. Yung aking mga barya dyan. Paano yung marami akong kotse dyan? Anin ko, Lord, sa discipleship. If you want to be my disciple, deny your possession. Deny your possession. Ibig sabihin ng deny your possession, paggamit mo yan sa Lord. Paggamit mo yan sa Lord. So likewise, whoever he be of you forsakes not all that he has, he cannot be my disciple. Kung hindi mo raw ipo-forsake yung mga lahat na meron ka, hindi ka magiging totoong Kristiyano.
A disciple is a true Christian na sumusunod kay Kristo. Okay? In your giving, gusto nyong dumami ito? Alam niyo ba ang sikreto nito? 1. You must give in the name of love. Sabi ko na kanina, palaging may pag-ibig. And when you start giving, listen, pag nagsimula kayong nagbigay, you are giving the Lord a business to do for you. Kung kayo ay nagbibigay, binibigyan nyo ng bagong trabaho ang Diyos na trabaho o negosyo para sa inyo. When you give 1,000 pesos, that gets into the hands of God. At ang Diyos magpaplano kung paano niya ito pararamihin at ibabalik sa iyo. Kaya nga, sabi kanina sa ating tithes and offering, what you sow is what you reap. Yan lang, pag nagbigay kayo, magbigay kayo na may pag-ibig at kagalaman. You will only be a disciple, tagasunod ng ating Panginoon. If you deny yourself, relatives, you carry your cross, and forsake all your possessions. Simply said, dapat ang langit, ang kalooban at ang kaluwalhatian ng Diyos ang una at una at una at huli. Una hanggang huli. Ganun po yan. Sana ay isa pamuhin natin to. Walang kwenta itong mga preaching na to. Alam niyo ba na kayo ang buhay na salita ng Diyos? Kayo ang buhay na salita ng Diyos. Kaya nga, kahit di ka na magbubuka ng bibig, makita lang nila ang buhay mo. Makita lang nila ang glory ng Panginoon. Mabibless na sila. Mabibless na sila. This time, I'd like to call in my wife to pray for us and give a short message. Palakpakan natin ang Panginoon. Hello? Wala? Ito na lang. Hello? May bili pa siya ng ano. Ang hirap pala dito. Kaya dapat mag-gano-gano ka. Kaya pala sabi ko, ba't yung asawa ko parang ano? Kita niyo ako? Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Natutuwa po ako na makita ang bawat isa. So, isi-summarize ko lang po yung na-learn o inihayag na salita ng Panginoon. Sana po na-take note nyo yung mga verses. Tapos, yun po sa quiet time nyo, I assume lahat kayo nagka-quiet time. Tapos nagpo-pray. I-meditate nyo po ang word ng Lord. Kasi we are in the last days. We are actually in the end of the last days. End of end. If you will notice, sabi sa Acts chapter 2, nung sinabi ni Paul na binaba ang banal na spirito, they are in the last days because they quoted Joel 2:28. So, end of end times na yun, more than 2,000 years ago. So, where are we now? We are at the end of end times. So, mga kapatid, hindi na po uso ngayon yung pa-relax-relax lang. Dapat seryoso tayo sa buhay. Kung ang time nun, sabi nga, ang Lord ang Alpha, simula. Tayo ngayon, ang Lord din ang katapusan. Nasa Omega time na tayo. Nasa end times na tayo. So, hindi na po bagay sa bawat Kristiyano yung buhay natin bago pa lang tayo nakakilala kay Kristo. Natandaan niyo ang unang sabi ni attorney kanina, kailan yung spiritual birthday niya? Sigurado ba ang bawat isa na alam nila kailan ang spiritual birthday? Kasi sinabi niya yung spiritual birthday niya kanina. Tanungin niyo po yung sarili niyo. Lord,
kailan po ba talaga kita tinanggap bilang tagapagligtas? Sabi sa Ephesians 2:8 and 9, sa biyaya ng Diyos tayo ay naligtas. Tama. Wala tayong effort na kailangan gawin. Pero pagdating sa Ephesians 2:10, pwede mong ipakita, sa Ephesians 2:10, so yung salvation natin, walang effort talaga. Hindi tayo magmamayabang na kaya ako naligtas dahil madasalin ako, dahil ganito ako sa simbahan. Pagdating, sinasabi sa Ephesians 2:8 and 9, walang effort na tayo ginawa upang tayo ay maligtas. Pero nang tayo ay maligtas, sabi sa Ephesians 2:10, ay wala. Sige, ako na lang Tagalog. Maghanap ako ng Tagalog. Sabi sa Ephesians 2:10, sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos nung una pa man upang siya'y ating nating lakaran. So, wala talaga. Hirap Tagalog. Basahin ko. Para Tagalog. Verse 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating Lakaran. Okay, for we are created unto God's workmanship, created unto good works. Sabi, tayo ay nilalang kay Kristo para tayo ay gumawa ng kabutihan. Amen. Okay, so mga kapatid, sabi nga kanina, napakahalaga nitong verse na to. Maraming Kristiyano kasi hindi mo ma-distinguish kung Kristiyano o hindi. Paglabas natin sa church, hindi mo na malaman kung Kristiyano o hindi. Kasi namimingil tayo sa mundo. Hindi naman tayo inalis ng Lord sa mundo kasi kailangan tayong ma-impluensya o maka-impluensya sa mundo. Kaso tayo, para tayong chameleon. Alam niyo ba yung chameleon? Chameleon, kung ano yung kulay ng dahon, kung green, magiging green siya. Kung yellow yung dahon, magiging yellow siya. Kung red yung dahon, magiging red din siya. Mga kapwa ko Kristiyano, huwag po tayong maging chameleon. Tayo po sa oras na ito, lalo na sa padilim na dilim ng panahon. Kasi alam naman natin na active na yung AI. Alam niyo ba yung AI? Artificial Intelligence. Tama po ba? Yung Artificial Intelligence, napansin nyo, dati ginagamit lang sa restaurant para mag-serve yung mga robot. Pero ngayon, mapansin nyo, ginagamit na ito pang digma. May mga soldiers na AI na. Ano pa? Pagka tumingin kayo ng nagdigma sa Israel, AI yung recent, yung mga drone na lumilipad, AI po itong mga ito. So ganito ang panahon. Kasi hindi natin maintindihan. Ang mga lindol ng bata ako, shake lang. Pero yung lindol ngayon, taas ng intensity, nalaman niyo yung sa Taiwan. Diba? Yung building nakatayo, pero naka-bend na ngayon. Ganon ang mundo. Ano pa ang nangyayari sa Dubai? Wala silang floodings noon. Pero ngayon, para silang sea, para silang dagat. So mga kapatid, ano pa? Dati may nakita ako na recently sa loob ng isang gathering ng mga kalalakihan, nag-invite sila Christian Men's Fellowship. Nagkaroon ng lalaking pole dancer na nagpupad sa loob ito ng isang organisasyon. Mga kapatid, hindi po tayo ito kasi we are God's workmanship created unto good works. Tayo ay nilalang ni Kristo
upang tayo ay maging refleksyon ni Kristo sa mundo ito. Amen. Yun yung mahalaga sa bawat isa. Kaya yung mga bagay na ginagawa natin, yung old days natin, yung old ways natin, hindi na po ito bagay sa atin. Amen. So, isurrender na natin ito Yes. sa Lord. At paano natin ito mapapagtagumpayan? Sabi nga na ni Atty. kanina, at nakita ko sa inyo, sabi nga, you read your Bible daily and you pray every day. Nakakatuwa sa inyo kasi ako pareho, meron akong electronic Bible, meron din akong yung paper Bible. Alam niyo ba na one time nag-delete ako ng electronic Bible kasi kakaiba pala yung nakasulat sa kanya compared dun sa ibang electronic Bible. Pagdating ko sa bahay, kinuha ko yung Bible ko, magkaiba nga yung nakasulat, yung iba nawawala, yung iba nadadagdagan. At alam niyo ba, 2 countries, ang China at ang India ay sinusulat ang Bible sa kanilang version. Mga kapatid, kung hindi tayo nag-prepare, hindi tayo nagsimulang magbasa ng Biblia nung bata pa tayo o kung hindi pa, ngayon ay nag-prepare tayo, paano nyo malalaman ano yung totoo? Okay? Kaya pag nag-aaral tayo ng Biblia, hayaan natin ang banal na spirito ang mag-guide sa atin. Kasi ang banal na spirito, sabi sa John, siya yung magtuturo sa atin. Okay? Siya yung magre-remind sa atin. At kung tayo ay may mga problema, siya rin yung magko-comfort sa atin. Siya yung comforted. Ano pa? Kung tayo ay hinahamak, pinaparusahan, siya yung advocate natin, tagapagtanggol natin. Paano natin malalaman ito kung tayo ay hindi magbabasa ng Biblia? Okay? Kaya ngayon maraming naliligaw kasi sa iba, sabi nga, yung hyper grace, tama na, save ka na lang. Tama talaga, we are saved through faith, not of our works, through the finished work of our Lord Jesus. That's Ephesians 2 and that's Ephesians 8 and 9. Pero nakalimutan na ang Ephesians 10. Sa kanila, since save ka na, anything goes. Pwede na, kahit ano. Total save ka naman. Pwede na live-in, pwede ng premarital sex. Kasi save ka na. Pero nakalimutan nila yung verse 10. Sabi sa verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus to good works, which God has before prepared for us before we were born here. Amen. Kaya mga kapatid, kung tunay tayong Kristiyano, si Kristo ang dapat makita. Amen. Patay tayo. Hallelujah. So, hindi na iiba paglabas natin dito sa church na ito. Hindi po iba ang buhay natin sa bahay, sa school, sa negosyo, sa trabaho. Maaaring may mga palmakis pa tayo kasi we are on our earthly suit. Hindi tayo perfect. Pero makikita si Kristo sa buhay natin. Kung nagkakamali tayo, minsan, pag nagalit tayo, nag-flare up tayo, nakakapagsalita tayo ng masama, di ba? Let's ask the Lord, ask forgiveness, and let's ask the Lord, Lord, baguhin mo ang puso ko. Amen. Magkaroon na ako ng magagalit ng ayon sa iyong kalooban. Hindi yung, ang Lord kasi, alam nyo, He got angry many times sa Biblia and yet He did not sin. Tama, di ba? So, ganun din po tayo. So, mga kapatid, encouragement ko lang sa buhay ng bawat isa. And then we will pray. So, una, make sure kilala nyo si Kristo. Okay? Walang verse 10 kung walang verse 8 and 9. So, kailangan may relasyon tayo kay Kristo. At alam nyo kung kailan kayo ipinanganak at kailan kayo ipinanganak sa spiritual. And we should always be thankful to the Lord. Actually, sabi nga sa akin ni Atty., dapat lagi kayong mas, kumbaga, excited ng spiritual birthday mo kasi ipinanganak kang muli sa langit. Diba?
Kaso yung iba, they know more of their physical birthday rather than spiritual birthday. Mga kapatid, kung hindi, you ask the Lord yung exact date. Kasi ako tinanong sa Lord yung exact date at tinignan ko kung anong araw ako tinanggap si Jesus. Nung 1975 siya, nung ako ay elementary days sa isang DBBS. Produkto po ako ng DBBS. Nung chinek ko yon April 27, wow, tama. Kasi di po ba 5 days ang DBBS? Kasi Monday to Friday. Kasi pag change ko yung date, pag ginawa ko 1974, ay hindi. Hindi siya Monday. Kaya talagang April 27, 1975, malit pa ako. Alam mo, malit ako nun. At yung teacher ko, sa music ang nag-invite sa akin para mag-attend ng DBBS. Mga kapatid, ask the Lord. Kasi ako, tinanong ko sa Lord more or less. So, yun po yung papag-pray natin, yung spiritual birthday natin. Kung di pa natin alam yung spiritual birthday, let's ask the Lord. At yung pangalawa, we are God's workmanship created to good works through our Lord Jesus Christ. Dahil si Jesus ay nasa atin, tayo, siya na ang nabubuhay. At tayo ay gagawa ng kabutihan upang makilala ang tatay natin sa langit. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Okay. So, habang ang lahat po ay nakapikit, pumikit po tayong lahat. Hallelujah, Lord Jesus. Mga kapatid, kung hindi pa kayo nakakasiguro, kung kayo ay tinanggap niyo na si Kristo bilang tagapagligtas at naniniwala kayo na ang ating mga kasalanan ay pinagbayaran niya na, walang effort tayo na kayang gawin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sa mga hindi pa kumbaga nag-pray o nag-desisyon na isuko ang buhay kay Kristo. Ngayon, habang ang bawat isa ay nakapikit, meron po ba sa inyo na habang lahat ay nakapikit ay hindi pa nakakasigurado kung si Kristo nga ba ay nananahan sa puso niya? Itaas po ang kanang kamay. Huwag po kayong mahiya kasi ang lahat ay nakapikit. Okay? So, pakibaba na po. Sa nagtaas ng kamay, ang lahat po ay sumabay. Kapatid na nagtaas ng kamay, ito ay ipanalangin, Lord, habang ang lahat ay nananalangin. Ama sa langit, salamat at ibinigay mo si Kristo sa amin upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat na tinapos na ni Kristo. Salamat aming Panginoong Yesus at kami ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan mo. Ako ngayon ay naniniwala at sumasampa sa iyo bilang tagapagligtas. Ang lahat ay ginawa mo na sa cross upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay tinatanggap ko sa akin ngayon at ang iyong finished work on the cross ay tinatanggap ko. At simula sa araw na ito, ako ay mamumuhay at tatalikod sa aking mga kasalanan. Ako ay patuloy na lalakad sa iyong plano sa aking buhay. Kapatid kong ito ay pinalangin mo ng sincere sa puso mo. Ngayon ang araw ng spiritual birth mo. Ito ay tandaan mo at ikaw ay bagong nilalang kay Kristo. Amen. Sa lahat po na may Kristo na sa buhay, hinihiling ko po na ang lahat ay magkaroon ng moment of silence ng kaunti upang maalala nyo na tinanggap nyo si Kristo, kayo ay bagong nilalang kay Kristo. Hindi na ikaw ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa iyo. Ikaw ay patay na. Galatians 2:20, it's no longer I that lives, but Christ who lives in me. The life that I now live in the flesh, I live it with the love of the Son and the one who died for me.
Kapatid, ang buhay na pinamumuhay mo ngayon ay hindi na sa iyo. Ito Yes. ay buhay ni Yes. Kristo na nasa iyo. Mga kapatid, I'm going to pray for each one of you. Lord, right now, nakikita mo po ang aking mga kapatiran sa lugar na ito. Lord, I know that you are commanding each one of us, O Lord, to arise and shine. Yes, O Lord, Lord. arise and shine in this very dark world. Ito na ang tao ay may kakaibang kaisipan, Panginoon. May kakaiba nang nangyayari sa paligid. Lord, it is your command for us to arise and shine, Panginoon. Lord, hayaan mo na kami, na mga mahihina, ay magkaroon ng kalakasan kay Kristo Jesus. Amen. Lord, you are our light, O Lord. At Yes, sinumad mo rin kami na let our light shine Yes, let Lord. our light so shine that others may see it, O Lord. Amen. Lord, right now, hinihiling ko ang mga nasa loob ng church na ito, Panginoon. Let their lives be committed unto Thee. Hayaan mo na i-commit nila ang kanilang sarili, Panginoon, sa iyo. Na sila ay magiging ilaw, Panginoon, Amen. ng lugar na ito, Amen. Panginoon. Yes, ng Lord. kanilang trabaho, ng kanilang Yes. eskwela, Panginoon. Sa kanilang mga bahay, Panginoon. Sila ay ilaw, Panginoon, na Amen. kinukuman mo, Jesus' name. Panginoon. At ang ilaw na yun ay nagmumula lamang sa iyo, Panginoon Jesus. Lord, maraming salamat at alam ko na gagamitin mo ang aking mga kapatid na naririnig, Panginoong Jesus. Father, let your calling be clear to each and every one, O Lord. Hayaan mong maliwanag ang bawat isa, ang dinig nila sa iyo kung saan mo sila tinatawag sa simbahan na ito, Panginoong Jesus. Lord, hayaan mo na ang buhay nila ay alay nila sa iyo, Panginoon, upang magamit sa iyong ubasan, Panginoong Jesus. Lord, hayaan mo rin na maging malalim pa ang kanilang kaalaman, ang kanilang prayer life, O Lord. Father, it is our prayer, O Lord, na mas patatagin mo pa ang kanilang pananampalataya Yes. sa araw-araw, Panginoon, Amen. habang Yes. sila ay nagkakaroon ng kaugnayan Yes, sa iyo, Lord. That's our prayer. Panginoon. Father, use the prayer warriors in this church, O Lord, Yes. to war in prayer, O Lord, Yes, Lord. para sa mga kapatiran na nawawala, Yes, Lord. Panginoon, sa mga relatives, sa mga asawa, Panginoon, sa mga anak na wala pa sa simbahan na ito at hindi nakakakilala sa iyo, Panginoon. Father, we pray that let the warriors in the church arise, O Lord God, In Jesus' and even name. the disciples, Yes, O Lord, Lord. we Wake pray, them up, O Lord, Lord. Wake isingin them mo up. ang mga natutulog, Panginoong Jesus, upang sila ay humayo, Panginoon, upang dalahin ka nila kung saan mo man sila pinapupunta, Panginoong Amen. Jesus. Amen. Lord, we thank you that there is power in your name as we Hallelujah. declare, O Lord, that our Hallelujah. families are for Jesus, that this place is for Jesus, O Yes, Lord, yes, that this Lord. church will reign Yes, and arise Lord. in this place, Yes, O Lord Lord. God. In And Jesus' thank you, Jesus, that you will use everyone, O Lord God, to be a channel of your Yes. blessing, to be a light in this Yes, dark Jesus, world, O Lord, please. to be a Yes, light of Jesus, others please. unbelievers, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na hindi ka patapos sa bawat isa, Panginoon. Amen. Ikaw na tumawag sa amin ay matapat, Panginoon, na Yes. kukumpletuhin ang Yes. pagkakatawag sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. Lord, sa oras na ito, alam ko na may mga kapatiran na may pinagdadaanan, Panginoon. Hayaan mong buksan ang pinto ng kalangitan, Panginoon, Yes, yes. upang matanggap nila ang biyayang nagmumula sa iyo, Panginoon. Father, we pray, O Lord, for those who are in need financially, O Lord, provide their financial needs, O Lord Amen. God. Father, we also pray, O Lord, for those who need healing, O Lord. In Jesus' Let the name. healing flow in In Jesus' Jesus' name, name. O Lord God. Jesus. Father, we pray, let there be healing of the soul, yung mga Amen. merong
emotional trauma, Panginoon, yung may mga kaisipan, problema sa kaisipan, Panginoong Jesus. And we even pray, O Lord, yung may mga emotional struggle, O Lord God. Father, we pray, O Lord, you release them, O Lord. And Father, right now, O Lord, any bandages, O Lord, we lose in this place the power of the cross. Panginoon, palayain mo po ang bawat isa, Panginoon, sa pagkakatali ano man ito, Panginoon. Set them free, O Lord, of all bandages, O Lord God. Even their pitiful, they are being pitiful of themselves, O Lord. Nagkakaroon sila ng pagkaawa sa sarili, Panginoon. Even cursing, O Lord God, yung mga nangyari in the past, O Lord. Even the regrets, O Lord, that they have. Father, we pray, release them, O Lord. Yes, Release them, O Lord. In Even Jesus' bandages, O Lord God, sa mga bagay-bagay na hindi naayon sa iyo, Panginoon. Lord, yung mga times na kami ay hindi nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Yung mga kapatiran na hindi nagtitiwala, Panginoon, sa iyo, Panginoon, kundi nagtitiwala sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga horoscope, sa kanilang kakayahan, sa kanilang bagay na mayroon sila, Panginoon. Ito ay kinakast out namin in the name of Jesus. At palayain mo po ang bawat isa upang kami ay totally, that we may be totally and able to serve you fully, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, because kami ay pinalaya mo. When you said we are free indeed, O Lord God. We are freed by the power of the blood. We are free with the power of the cross. Salamat, Panginoong Jesus. At alam mo na gagamitin mo ang bawat isa, Panginoon, sa iyong ubasan simula sa araw na ito at sa darating na araw at magkakaroon sila ng mas malalim na kaugnayan sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, aming Ama, Panginoon. Thank you, Jesus, for the healing spiritually, emotionally, intellectually, even the bandages of our heritage, O Lord, yung mga ninunuan namin, Panginoon. Thank you for healing it, O Lord. And we even pray and thank Thee, O Lord, for healing us physically, O Lord. As you heal us spiritually, many will be healed physically, O Lord God. Maraming salamat. Thank you, Jesus, that you are the God who never changes, the God who freed us, O Lord God. At nawa po ang bawat isa ay matagpuan mong nagtatapat hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoong Jesus. Nawa po itong aming dalangin sa aming nag-iisang Panginoon, sa aming Panginoon na unang nagmahal sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ibalik ang init ng pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus, sa cross. At salamat, Banal na Espiritu, na lagi ka namin kasama. Ikaw po ang mag-comfort sa amin, ang magtutulong sa amin, ang magtuturo sa amin at magtatanggol sa amin, Panginoon. Maraming salamat. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.